Hello guys, Luzon, Visayas at Mindanao. For today's video po, magtuturo po ako regarding po dito sa mushroom. So ito po yung maging model natin, how to troubleshoot ng mushroom. So nakikita nyo po yung ating mushroom. So parang marami siyang may green, may ito, kinain na ng insekto. Ayan, ito naman po yung mga yellow. Ito yung over ang dilig. So nakikita nyo po ba? Pasensya na kayo, malabo yung ating camera. So ito po, minsan, ito naka-encounter na po ba kayo na may ganito sa protein bags ninyo? Ayan, talakayin po natin ito isa-isa. So medyo hahaba po, no? So, maganda talaga mag-alaga ng mushroom kasi ang mushroom masustansya po talaga 'yan. Kung may malapit po kayong nagtitinda ng protein bag sa inyong lugar, grab nyo na po 'yon. Huwag kayo na magdalawang isip. Ang gagawin niyo po muna, ang tip po natin ngayon ay try nyo po muna ng mga 100 pieces, 50 pieces, 25 pieces, 26 pieces, 30 pieces. Yan, huwag kayong bibili ng 15 o 10 kasi hindi po talaga magbubunga yun ng maramihan na expected nyo, ang dami-dami. So, ang gagawin nyo po, mga 50 to 100, ayan, pwede po kayong mag-alaga, mag-start ng maliit. So, pangkain-kain lang muna. Ngayon, kapag natuto na kayong gumawa ng ay mag-alaga ng inyong mga mushrooms kasi marami po kasing troubleshoot ang mushroom. So, i-reveal ko na po ang mga problema ng mushroom. Wala po nagtuturo nito pero ituturo ko lalo na sa mga newbies. So, ma-encounter po kayo ganito, may mga green molds, tapos yung mga kinakain ng insekto, nagiging ganito po ang kulay, 'di ba? Aware po kayo diyan. Tapos maraming mga insekto lumilipad. Ayan. So, ito yung mga pinheads na ayaw tumubo dahil nagda-dry na siya. Ayaw tumuloy hanggang sa pag inalagaan natin ng maayos, lalaki hanggang sa mag-harvest mal po tayo. So, iba naman, matumal talaga ang pag-harvest natin dahil minsan kinakain po yung ng insekto ang nutrients ng ating protein bag. So, hindi po siya tutuloy, kumbaga naudlot. Kasi yung nutrients para ang nutrients para dito sa mushroom, sa mga pinheads, kinakain po ng mga insekto. Tapos nangingitlog sila, dumadami sila, ayan. Saan ba nagagaling mga insekto? So, sa kusot po yan na hindi po siya naluto, no? So, yung nag-steaming process ka, nasa loob po, nagsiksikan sa protein bag yung mga insekto. Kasi tapos po, after 1 month na-colonize na siya, tapos magbubunga na siya, after 1 month, lalabas na po yan sila kapag may mga amag na. Kasi yun po yung pagkain nila. So, pagkatapos po nun, hanggang sa magbubunga na siya, lalabas na siya, pag nag-matured na po yung sasabay naman po yung mga insekto, maging matured na po siya, magkakaroon po siya ng pakpak. So, yung pakpak na yon, magsisirculate na naman siya, manganganak na naman yun, mangingitlog, papasok na naman siya sa loob. Kaya nakikita nyo po, maliliit, parang kuto. So, yun. Hindi po maayos ang steaming nun pag may insekto sa loob. Okay po? So, ang ating insekto ay, kung kukunti lang sila, nakakatulong naman po siya sa pagpo-pollinate, no? Parang bees representative sila. So, wag lang masyadong madami kasi talagang pinuputakte yung ating mga fruiting bags. So, ganun mga newbies ko. Saan nanggagaling yung mga insekto? So, napag-aaralan po natin to dahil na-experience na po namin. So, yan. So, ito po yung ating panlaban. May mga secret po ako na mga insect repellent. Gawa po siya sa natural. Dinikdik. Galing sa mga natural formula. Ayan. So, powder po siya. Ginawa nating powder. And then, naging ganito siya. Ayan. 100 grams tong dalawa, 50-50. Ito po para sa insect repellent. Yung itim, itong gray naman po na may booster, ito, kayo na po magtitimpla ha. Ito yung pampabunga. Yung halimbawa po, itong gray po na to, kinain ng insekto yung ito niya, kinain ng insekto, no?
nawala na, ibabalik po ni Gray ang kanyang nutrients na kinain. So, ititimpla mo to 1 teaspoon doon sa 20 liters or 15 liters na isang timba. Sabi mo lang, isang timba. No, isang timba. Pag nailagay mo na doon, 1 teaspoon, yung maliit lang na teaspoon na pang baby, yun, ilagay mo, wag mo nang papunuin, yung parang gano'n na, 1 teaspoon din gano'n. O, kapag nailagay mo na po yun, kulay na yung tubig na malinis, yun. So, ipapatak mo na po, i-spray mo na po yun. May mga video po ako dyan nung meron pa akong mushroom noon na binidyo ko talaga kung paano siya gamitin, no? So, masarap mag-alaga ngayon ng mushroom kasi tag-ulan, malamig ang panahon. Huwag ka lang tayo masyadong mag-alaga sa summer kasi natutuyo siya. So, mainitan, ayaw niya ng mainit, kaya kailangan talaga lagi moisture. Paligo. Ayan. So, ito naman, insect repellent, same lang din po, 1 teaspoon sa isang balde na malinis na tubig. Hindi po siya napapanis. 2 years po siya mapapanis. Matagal pa. Baka hindi lang 2 years, 3 years, 4 years. Pag as long as malinis po yung tubig na inilagay mo, ay hindi po siya mapapanis. Basta-basta. Ayan. So, ito po yung ating example na protein bag na sinimento ko na para mabilis tayo makapag troubleshoot. So, ito po ay may insekto na yan. Damage na po yan. Ginagawa po natin, tinatapyasan po yan. Ayan. Pag naging puti na po siya, hanapin nyo po yung puti, yun na po yung puti na amag, at wala na siyang ganito. Kung meron man, hayaan nyo na lang, gagawin nyo na lang po ito para pabungahin na, pabungahin na lang ng pabungahin itong dalawang combination na to. Okay? So, pag green molds naman, maasid masyado ang inyong puso at hindi na compose ng maayos or mataas ang acid ng inyong puso at kagaya ng cucumber. So, yan. Kung halimbawa naman ay hindi siya na-compose ng maayos at hindi na napatay ang acid, ito kasi pinapatay niya yung acid. Nakakatulong din po yan. So, kulay brown ang ano nito, kulay. Ito naman, kulay black, gold. Yan. Tapos ito, pag nag-pinheads na po siya, bulky po yun. Pag nag-pinheads, nakita nyo po dyan, 2 to 3 days, andyan na kaya, lalabas na kaagad sila. 2 to 3 days. Pag nailagay mo na 2 to 3 days, nabugulo na ako. After 2 to 3 days, lalabas na po siya. After 3 days niyan, magsilabasan na po yan. Bulky, meron dito, meron doon. So, sa isang puno niya, 3, 4. Pero pag walang mga booster, walang mga fertilizer, nako, isang buntuhan lang na ganyan, isa lang. Pero kapag meron dito, nakita nyo yung video ko, may tutorial doon ng troubleshoot. So, panoodin nyo po yun. Nakapin na po yun sa aking Facebook. So, puntahan nyo po, bisitahin nyo po ang aking Facebook at doon nyo po makikita ang troubleshoot. Okay po? Next video po tayo, kaya medyo mahaba po. Baka mainip po kayo sa aking tutorial. Ayan, next video po. Thanks for watching.